Ang nakaraan. 3 araw bago ang patimpalak, nagkasakit ang nanay ko. Dinala namin siya sa ospital at doon napag-alaman sa ultrasound at x-ray na may mga bato ang kanyang apdo at dapat itong tanggalin sa pamamagitan ng operasyon sa lalo't madaling panahon. Para namang mawawala na sa tamang pag-iisip ang tatay ko sa paghahanap ng makukuhanan na pera. Nasa 30,000 raw ang gagastusin sa operasyon. Pati ako ay hindi na makapag-concentrate sa aking nalalapit na finals dahil doon. Sinabi ko to kay Marvin at awang-awa siya sa kalagayan namin, pero wala siyang may tutulong kasi wala nga rin siyang pera. Araw iyon ng finals. Hinanap ko si Marvin. Hindi ko siya mahagilap. Pati sa kanyang classroom ay wala siya. Tuliro na ang isip ko ng mga oras na iyon. May test ako subalit marami bumabagabag sa isip ko. Kalagayan ng aking nanay, awa sa tatay ko, at si Marvin na hindi ko mahagilap. Ang pagpapatuloy. Binilisan ko ang pagsagot ng pinakahuli kong pagsusulit sa araw na iyon. Nung natapos na ako, nagtatakbo kong tinungo ang lugar kung saan ginaganap ang patimpalak. Kahit hindi ako naniwalang sasali si Marvin, nagbaka sakali akong nandun siya. At hindi nga ako nagkamali. Timing na tinawag ang kauli-ulihang contestant. And now, the last but certainly not the least, the candidates we dub as the Black Horse. Please welcome Mr. Marvin Daria. Ang sigaw ng MC na halos sinabayan ng nakabibinging hiyawan at palakpakan na halos babagsak na ang buong stadium sa ingay ng audience. At nakita ko na lang si Marvin na lumabas sa entablado. Ang tanging suot lamang ay isang trunks na palagay ko ay libreng ibigay ng uniforme para sa mga kalahok. Kitang-kita naman ang ganda ng hugis ng kanyang katawan, ang matipunong dibdib, ang pormadong mga biceps, ang six-pack niyang abs at ang mga malalaking hita. Na-mesmerize ako sa tindi ng apil niya at bagamat huli na akong nakarating, pakiramdam ko ay siya ang paborito ng mga tao sa sobrang ingay ng hiyawan at palakpakan nila. At lalo na nung pinakaulan pa ni Marvin ng isang ngiting nambibitin. Ang tingin ay tila nanunukso. Ang galing lang. Sobrang nakabibighani. Halos mapatid ang aking vocal cord sa pagsigaw ng pangalan niya habang hindi naman ako magkamayaw sa pagtalon at pagpalakpak. At nung nilingon niya ang kinaroroonan ko, lumundag naman ang puso ko nung binitawan niya ang isang mapanuksong kindat. Pakiramdam ko tuloy ay hihimatay na ko sa sobrang pagka-excite sa kanyang ginagawa. At marahil dahil alam niyang nandun ako at aliw na nag-cheer sa kanya. Parang lalo siyang kinaganahan. Pero doon ako naantig at lalong humanga sa best friend ko nung tinawag na mga contestants para sa question and answer portion. At ito ang sinagot niya sa tanong kung ano para sa kanyang kahulugan ng buhay. Bago ko po sagutin ang katanungang iyan, hayaan niyo po muna akong batiin kayo ng isang magandang gabi. Sa tanong na kung ano para sa akin ang kahulugan ng buhay, ito lang masasabi ko. Ang makatulong sa kapwa sa kahit maliit na paraan. Ito ang susi ng tunay na kaligayahan. Walang kasing sarap ang maramdaman ng isang tao kapag nakatulong ka na nga. Nakita mo pang masaya din sila dahil sa maliit na tulong mo. Ngayong nasa isang critical na kalagayan ng nanay ng matalik kong kaibigan, sumali ako sa patimpalak na to hindi lang dahil nais kong manalo, kundi para ipakita rin sa kanya, sa pamilya niya na kaya kong gawin ang lahat para makatulong sa kanila. Kahit umabsent pa ako sa final exams. Kahit nanginginig pa ako sa kaba sa pagharap sa maraming tao. Dahil hindi ko kailanman pinangarap ito. Kahit bumagyo pa, lumindol, bumaha. Walang makakahadlang sa pagtulong ko para sa isang mahal na kaibigan. Alam ko kung gaano kasakit ang mawala ng magulang dahil minsan nawala na rin ako. Kaya ayaw kong danasin din niya yun at ng mga kapatid niya. Ang sakit na naranasan ko sa buhay. Kung manalo man ako dito, masaya na ako na sa munting paraan na yun ay matutulungan ko siya. Pero kung matalo man, at least na ipakita ko sa kanya na lahat ay gagawin ko para sa kanya.
Yun lamang po at maraming salamat. At sa huli nga ay idiniklarang si Marvin ang nanalo. At dahil sa emosyonal niyang sagot sa patimpalak, mismong ang mayor na isa sa mga hurado ang nag-offer na siyang gagasto sa pagpapa-opera sa aking nanay. At hindi lang yon, may kontrata pa siya sa pagmamodel para sa isang fashion designer kung saan ang butik ay nasa karatig na syudad. Tol, ang galing-galing mo sa pagrampa, promise! Ang pagbati ko sa kanya nung nag-uusap kami sa likurang lawn ng ospital kung saan may mga kahoy at magkatabi kaming nakaupo. Ikaw kasi ang inspirasyon ko noon. Sa totoo lang sobrang kaba ko sa una. Natapilok pa nga ako nung rumampa ako nung nakasuti. Pero nung nakatrunks na at nakita na kita, doon na ako na-inspired. Lumakas ang loob. Para sa'yo naman kasi lahat ng iyon. Salamat tol ha. Hindi ka lang hero ko. Hero ka rin na pamilya ko. Saka naman may biglang nagpatugtog. Sa lawn kasi na iyon ay may mga speakers na nakabit sa kahoy. Parang ginawang lugar iyon kung saan maaaring magpalipas ng oras. Magmumuni-muni. Lumanghap ng preskong hangin ng mga tao at pasyente. At ewan ko rin kung sinadya pang ang kantang iyon ang pinatugtog nila. Ang kantang tungkol sa dalawang magkaibigan na pinamagatang One Friend. At habang patuloy na tumutugtog ang kanta, namalayang ko na lang na tumutulo ang mga luha ko. Isinandal ko ang ulo ko sa kanyang balikat. Hinayaan niya lang ako. At nung natapos ng kanta, pinahid ko na rin ang aking mga luha. At nung napansin niya ito, siya na nagpatuloy sa pagpahid na gamit ng kanyang palad. Paano yan? May trip to Boracay ka na. Makakarating ka na sa Boracay. Buti ka pa. Oo nga. At kasama ko pa ang pinaka-inspirasyon ko sa pagsali ng patimpalak na yon. Sino? Gusto mo mag-chat tayo? Sira ulo. Sarado pa kaya internet cafe? Kung sa bagay. Pero sa Boracay, sigurado ako sa hotel nila may wifi na gamit. Kahit sa loob ng kwarto. Basta may laptop, may desktop. Pwede tayo mag-internet, di ba? Natuloy naman kami sa Boracay. Walang mapagsidla ng saya ang aking nadarama ng unang experience namin na makapunta sa ganong kagandang lugar. At sa hotel na tinitira namin, 2 gabi at 3 araw kami na nandun. Para kaming tunay na magjowa. Ang kulang na lang sa amin ay ang salitang I love you sa isa't isa. Balik na naman ang pagiging close namin. Parang kompleto na ba sana ang lahat. Masaya ako na magkaroon ng isang tunay na kaibigan kay Marvin. Masaya kami sa aming samahan. Pakiwari ko'y wala akong takot sa buhay kapag kapiling ko siya. Ang kaso, ganyan talaga marahil ang buhay. Puno ng hiwaga, puno ng pagsubok. At kahit gaano kalalim na ang pagmamahalan o pag-iibigan ay minsan bumibigay din kapag dumadanas ito ng matinding pagsubok. Patuloy pa rin kasi ang panliligaw ko kay Emily dahil hindi pa naman niya ako sinasagot at ang sabi pa sa akin ay matatagalan pa. Patuloy pa rin akong umakyat ng ligaw sa kanya. At sa bawat dalaw ko kay Emily, nandun pa rin palagi sa aking tabi si Marvin. At kagaya ng mga nakagawian, habang nag-uusap kami ni Emily sa labas ng kanilang bahay, si Marvin naman ay nasa isang sulok, nag-iisa, naghihintay kung kailan kami matatapos ng pag-uusap ni Emily. At kahit naabutin pa kami ng magdamag, nandun pa rin si Marvin. Walang reklamo naghihintay sa akin. Para siyang isang aso nagbabantay sa kanyang amo na kung saan ay hindi kayang sukatin ng kanyang loyalty para sa akin. Siguro masasabing isa akong manid o sadista. Pero sinabi ko na ito kay Marvin na hindi niya ako kailangang samahan sa panliligaw ko kay Emily. Pero siya mismo nag-i-insist na sasama siya. Ayaw daw niya akong mapahamak. Mahal mo ba talaga si Emily? Nakailang tanong na rin sa akin si Marvin ng tanong na iyon. At ang tanging sagot ko lang sa tanong niyang iyon, either katahimikan o tango lamang. Mahal ko naman talaga si Emily. Bagamat mahal ko rin si Marvin. Pero gusto kong i-justify ng isip ko na ang pagmamahal ko sa kanya ay bilang isang best friend lang at walang ibang explanation sa aming mga ginagawa. Alam ko naman kasing bawal ang isang relasyong lalaki sa lalaki at alam din niya iyon. Ang pag-ibig ay para lamang sa babae at lalaki. Hindi ito applicable sa kapwa lalaki. Iyon ang parehong nakatatak sa mga isip namin. Ang akala ko isang simpleng katanungan lang iyon at
wala nang ibang ipahiwatig pa kundi ang malaman mismo galing sa isang kaibigan ng laman ng kanyang puso. Pero may mas malalim palang dahilan nito. Lumipas ang ilan pang araw at nagtaka na lang ako nung habang binubulat-lat ko ang isa niyang notebook ay nakita ko ang isang drawing, yung simbolo ng grupo na pinagbawalan niya akong sumali. Gusto ko sana siyang tanungin tungkol doon, pero hindi ko na naituloy paggawa ng bakalang aksidente na drawing niya ito na wala naman talagang kahulugan iyon. Pero doon na ako nagsimulang magduda nung nakita kong muli ang drawing sa loob ng dilan ng kanyang sapatos at sa tarheta ng kanyang t-shirt. Tol, bakit may drawing ka ng ganitong simbolo? Saan mo nakita? Sa notebook mo, sa sapatos, sa t-shirt. Bakit ka ba nakikialam ng mga gamit ko? Bakit ka ba nagagalit? Basta. Huwag mong pakikialam ng mga gamit ko. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ganun ang inasta niya. Kasi naman kapag may problema siya, kahit ganun mang kalaki ito, hindi mo mapapansin yan na may problema siya. Nakangiti pa rin siya lalo na kapag nakikita ako. Sabi pa nga niya minsan na ako raw ang solusyon sa lahat ng problema niya. Kapag binibiro ko na yan, parang napapawi na daw ang sama ng loob niya. Pero iba ang pinakita niya sa akin ng tagpong iyon. Hanggang sa lumipas pa ang ilang araw, palagi ko nang nakikitang malalim ang iniisip at kapag kinakausap ko ay umaalis o nag-aalibay na may gagawin o pupuntahan pa siya. Hindi na rin siya dumadalaw sa akin at kapag hinahanap ko siya sa boarding house nila, kadalasan ay wala ito. At kapag nandun man, ayaw akong harapin. Kesyo may ginagawa raw, kesyo natutulog, kesyo hindi maganda ang pakiramdam kung ano-anong palusot ang sinasabi niya. At ang mas mahirap ay pati ang trabaho niya ay napapabayaan. Marurumi na ang area niya sa building at napupuna ito ng mga estudyante. Tinanong ko ang kanyang mga kasamaan sa trabaho na pare-parehong ang sagot sa akin ay nagbago na nga si Marvin at may ibang grupo at kaibigang sinasamahan. Mistulan itong sibat na tumama sa puso ko. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lang siya nagbago at ibang kaibigan ang sinasamahan samantalang wala namang problema sa aming pagiging magkaibigan. Nagtatanong din ako sa ibang mga nakakakilala sa kanya at ang sabi-sabi nila ay sumali daw ito sa isang masamang grupo. Akala ko ba ayaw mong sumali sa fraternity na yan dahil makulo, sindikato at hindi natatakot na pumatay ng tao ang grupo na yan? Bakit ikaw? Gusto mo rin bang pumatay ng tao? Bakit? Hindi ba ako pwedeng sumali sa kung anong grupo o mga kaibigan kung saan ako maligaya, ha? Anong maligaya? Sinisira mo pangarap mo. Tingnan mo ang trabaho mo, pinababayaan mo na. Nakakala ko ba ang kaligayahan sinasabi mo ay makamit ang pagtulong sa kapwa? Dati yun. Lahat sa buhay ko nagbabago. Hindi mo ba naintindihan? Nagbago na ang pananaw ko. Nagbago ng pagkatao ko. Iba na ako ngayon. Tol, hindi tayo nagbabago dahil gusto lamang nating magbago. I-embrace natin ang pagbabago kung makakabuti ito sa atin. Kung makasira ito sa ating pagkatao, hindi mo kailangan gawin ang pagbabagong yun. At sino naman nagsabi sa yung kasira nito sa akin? Ako! Hindi mo ba alam? Tatanggalin ka na raw sa listahan ng mga working students kapag patuloy mong pinabayaan ang pag-aaral mo. Yun lang. Okay lang. May grupo naman ako eh. Hindi naman nila ako papabayaan. Ganun lang yun. Anong kapalit nun ha? Oo, ganun na lang. Walang kapalit. At huwag ka na makialam pa sa akin. Pabayaan mo na ako, okay? Kalimutan mong may kaibigan kang ang pangalan ay Marvin. Burahin mo na yun sa isip mo. Ang sambit niya, sabay tayo at talikod at nagmadaling naglakad palayo sa akin. Tinawag ko pang pangalan niya pero hindi na niya ako nilingon pa. Para namang sinaksak ng maraming beses ang puso ko sa mga sinabi niya. Hindi ako nasaktan dahil lang sa aming tila binaliwalang pinagsamahan, kundi dahil ipinagpalit din niya ako sa isang grupong alam kong sisira lamang sa kanyang buhay at mga pangarap. Parang gusto kong magalit at magtampo sa kanya. Pero tinis ko na lang ito dahil naisip ko ang kabaitang ipinakita niya sa akin at sa aking mga magulang. At ang nasabi ko na lang sa aking sarili, ipaglalaban ko siya. Babawiin ko siya sa grupong iyon. Tinangka akong kausapin ng isang miyembro na nag-recruit sa akin dati. Bro,
Pwede bang sumali sa grupo nyo? Bro, sorry ha, hindi kami nag-recruit ngayon at lalo na sa'yo. Ang sabi ng kausap kong miyembro sabay talikod na parang hindi interesadong kausapin ako at parang may laman ang huling sinabi niya. At lalo nang hindi sa'yo. May malaking katanungan iyon para sa akin. Kahit busy na ako sa pag-aaral gawa ng patapos ng school year at nahalapit ng finals, naglaan pa rin ako ng oras sa pagre-research tungkol sa grupo at nagtatanong kung sino-sino ang miyembro nila para sila naman sanang kakausapin ko. Pero habang ginagawa ko ang pagre-research, pumutok naman ang balitang hindi na sumisipot pa si Marvin, as in walang nakakaalam kung nasan siya. Pinuntahan ko ang bahay ng tita niya pero hindi din nila alam kung nasan siya. Isang linggo na raw itong hindi sumisipot at naipablatter na rin nila sa kapulisan kung kaya doon na pumutok ang balita dahil sa ginawang investigasyon ng mga pulis. Tinanong ko rin ng lahat ng mga maaaring nakakaalam kung nasan siya. Mga kasama niyang working students, mga kaklase, gwardiya ng school. Wala rin silang alam. Sobrang lungkot, pagkalito at pagkabahalang nadarama ko. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya at natatakot akong baka na paano na siya at malakas ang kutob kong ang grupong sinalihan niya ang may kagagawa ng lahat. Nasa ganun akong kalalim na pag-iisip nang sumagi sa isip ko ang locker niya sa utility room. Binigyan niya kasi ako ng duplicate na susi dati dahil kung gusto kong magbaon ng damit sa school, doon ko na lang din ilalagay kasama ng sa kanya. Dali-dali ko namang tinumbok iyon. Nagbabaka sakaling may mahanap akong pruweba na maibibigay sa mga pulis tungkol sa grupo na iyon. Pero nadismaya ako dahil iba na ang nagmamay-ari ng locker niya. Iba na kasi ang susi at hindi na pangalan niya nandun. Pinalitan na siya. Tingnan ko ang likod ng locker. Sa likod kasi nun ay may lihim na bulsa kung saan namin inilalagay ang mga mensahe namin sa isa't isa kapag may problema sa schedule ang sino man sa amin. Sinilip ko ito at may nakita akong mga nakatuping pahina ng notebook. Hinugot ko mga ito at nung lumantad sa aking paningin ang nakasulat, sulat kamay ni Marvin. Dear Tol, una sa lahat, gusto kong humingi ng tawad sa inasal ko nitong mga nakaraang araw. Sa kabila ng hindi magandang ipinakita ko sa iyo, nasaktan ako. Ngayon ko sasabihin sa iyo, sumali ako sa grupong yun dahil sa sindikato. Ikaw ang target nila. Nanliligaw ang leader nila kay Emily at binasted siya. Kung kaya galit na galit ang leader nila sa nangyaring pababasted ni Emily. At pinangako niya na walang sino mang lalaki ang makakaangkit sa kanya. Na kung may lalaki mang manliligaw sa kanya, pahihirapan nila. Nung nalaman nilang nanliligaw ka, gusto nilang tirahin ka. I-recruit kunwari sa grupo at doon na pahirapan. Pero nakiusap ako sa kanilang leader na ako na lang sasalo sa iyo. Huwag ka lang mapahamak. Ayun, sumang-ayon sila sa isang kondisyon na huwag mo lang ituloy ang panliligaw dahil kung ituloy mo pa rin, pahihirapan nila ako at papatayin. Kung naalala mo, ilang beses kitang tinanong kung mahal mo si Emily at sa bawat pagtanong ko sa iyo, sinasagot mong mahal mo siya. Kaya imbis na ibunyag ko ang lahat, inilihim ko na lang ito sa takot na baka magalit ka sa akin at isipin mong sinisiraan ko si Emily. Dahil sa mga nangyari sa atin, ayoko maging hadlang sa pag-ibig mo sa isang babae. Kaya tiniis ko ang mga pagpapahirap ng grupo sa akin. Binilaan nila kung huwag ako magsusumbong kung kaya tinunawin ko na lang ang simbolo ng grupo. Upang kung ano man ang mangyari sa akin, alam mo na kung saan ako hahanapin. Nitong nakarang araw, may tip-off akong narinig na itutumba na raw nila ako. Kung sakali mo mangyari yun, hihilingin ko sa'yo na huwag kang mag-report para hindi kayo mapahamak. At si Emily, wala kang sasabihin sa kanya. Hintay mo na lang na matapos kayo ng pag-aaral at kapag wala na kayo sa school na ito, saka niyo ituloy ang inyong pagmamahalan. Alam ko mahal ka rin niya, Tol. Tol, ngayon ko lang ito sasabihin sa iyo.
At sana patawarin mo ako. Mahal na mahal kita. Sana'y maintindihan mo ako. Iyan ang tunay kong naramdaman sa iyo. May pinili din akong kwintas na isisingit ko dito. Nasa akin ang isa at ang nandito ay para sa iyo. Kalahating heart ang pendant niyan. Ang kalahati ay nasa akin. Kapag itinabi ang dalawang pendant, mabubuo ang hugis ng puso. Pagpasensyahan mo na, yan ang kaya kong bilhin. Mag-iingat ka palagi, tol. Kahit saan, kahit kailan, kahit anong mangyari, kagaya ng pendant na yan, hindi mabubuo ang puso ko pag wala ka. Nagmamahal, Marvin. Namalayan ko na lang pagpatak ng mga luha ko. Pakiwari ko'y gusto kong maglupasay sa kanya mga sinabi. Hindi ko alam kung anong gagawin. Hanggang sa namalayan ko na lang sariling nagtatatakbo at nagiiyak. Bagamat hindi ko alam kung saan ako patungo. Gustuin ko magsumbong sa mga pulis. Hindi ito pwede dahil maaaring lalong mapahamak si Marvin at si Emily. Naisipan kong puntahan muli ang tinutuloyan ng isang miyembro ng grupo na yon na nag-recruit sa akin. Pero ayaw niya ako kausapin. Ang sabi niya lang sa akin ay wala daw kinalaman ng grupo niya sa pagkawala ni Marvin. At pinagbantaan pa niya ako na huwag silang isangkot kung ayaw ko raw magulo rin ang buhay ko. Habang naglalakad ako ng walang direksyon, napadaan ako sa isang simbahan. Doon na nalangin ako na sana hindi darating sa puntong papatayin nila si Marvin. Iyak ako ng iyak sa loob ng simbahan. Hindi man ako ganong kareliyoso, pero sa pagkakataong iyon na sobrang hopeless at helpless ako, sa kanya pa rin pala ako lalapit at huhugot ng lakas. Diyos ko, sana po huwag niyo po siyang ilagay sa kapahamakan. Napakabait po niyang tao. Pero kung ano man po ang plano niyo para sa kanya, kayo na po ang bahala. Masakit man ang kahinat na ng lahat, pipilitin ko na lang pong tanggapin. Pero sana huwag niyo pong pahintulutan na masaktan siya na mahirapan siya. Sobra-sobra na po ang paghihirap niya sa buhay. Wala na po siya mga magulang na nagmamahal sa kanya. Dinanas po niya ang mabibigat na trabaho at matinding kahirapan. Sana po huwag niyo na po siyang dagdagan. Nung nasa labas na ako ng simbahan, naglakad muli ako hanggang sa narating ko ang plaza at sa lugar na paborito naming tambayan. Sa ilalim ng malaking puno ng talisay sa seafront, nakaharap sa playa na pinangalanan naming Internet Cafe. Doon ko binuhos ang lahat ng sama ng loob. Umiyak, hinayaang pumatak ng pumatak ang mga luha ko. Sobrang hirap ng kalooban ko. Alam kong nasa mahirap na kalagayan si Marvin, na ako ang dahilan ng lahat. Pero wala akong may tutulong sa kanya. Mistulan akong isang baliw na daladalang sulat at ang kwintas ni Marvin. At hinahalik-halikan ko ang mga iyon. Kinakausap. Tol, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit? Pwede ko namang hindi tuloy ang panliligaw ko kay Emily. Kung sinabi mo lang sana, tol. Hindi ko alam kung gaano katagal na umiiyak sa seafront na iyon. Ang alam ko lang ay hapon pa iyon nung maupo ako sa sementadong bench. Pero sa oras na iyon, mga ilaw na galing sa mga lamppost na ang aking namamalayan. Ang saklap, parang sa dami ng tao sa mundo, nag-iisa kong pinapasa ng mabibigat at tinatala at wala man lang ni isang pumapansin sa kalagayan namin. At habang nilalakad ko ang kahabaan ng daan patungo sa aking dorm, wala pa rin patid ang pagdaloy ng mga luha ko. Kinabukasan sa school, 2:00 iyon ng hapon. Katatapos ko lang sa pinakahuling test sa finals. Iyon na rin ang huling araw ng pasukan. Lumapit sa akin ang isang kasama ni Marvin na working student din. Pare, alam mo na ba ang bagong balita? Ang alin? May natagpuan na bangkay sa ilog malapit sa malaking tulay. Ang hinala nila ay itinapon ito doon. Ha? Sino daw yun? Ang sabi nila ay bangkay daw iyon ni Marvin. Basag ang mukha at hindi na makilala. Pero ang tindig ng katawan, lahat ng pagkakakilanlan ay kay Marvin. At hindi lang yun, wala ding na-claim sa bangkay kaya kinuha na ito ng tita ni Marvin
Nasa punerarya pa raw ngayon ang bangkay pero mamayang gabi na sa bahay ng tita niya idediretso para daw sa lamay. Iyon ang huli kong narinig. Nagkulaps ako at nung manumbalik ang malay ko, nasa school clinic na ako, nakahiga. Huwag mong masyadong dibdibin ang pagkawala ng kaibigan mo, Benedict. Lahat tayo ay nasaktan sa nangyari. Pero huwag kang padadaig sa iyong nararamdaman. Pilitin mo ang sariling tanggapin ang lahat. Ang payo sa akin ni Sister Clarice, ang boss ni Marvin sa mga working students. Masakit lang kasi sister. Sakit na nangyari. Sige lang. Normal lang naman ang nasasaktan. Makabubuti kung sasama ka sa ibang mga kaibigan mo para kahit papaano ay maibsan ang iyong dinadalang sakit na yan. Pinalabas ako ng clinic at bago ako tuluyang lumisan sa universidad na iyon, dinayo ko ang building kung saan ko unang nakita si Marvin. Maaring iyon na rin kasi ang huling sandaling masisilayan kong lugar na iyon dahil lilipat na ako na eskwelahan. Tila gumuho ang mundo ko nung marating ko ang second floor, ang mismong lugar na palaging nililinis ni Marvin. Pakiramdam ko'y naubusan ako ng lakas at tuliro ang aking pag-iisip. Umupo ako sa isang sulok kung saan ko kadalasang hinihintay at pinagmamasdan si Marvin. Habang ginagawa niya ang pagmamap sa sahig, napaka-memorable ng lugar na iyon. Doon nagsimula ang aming pagkakaibigan. Ang lugar na iyon ang naging daan upang malasap kong unang karanasan. Sa lugar na iyon ibinigay sa akin ng isang taong siyang nakapagbigay sa akin ng ipayong saya at inspirasyon sa buhay. Sa lugar na iyon ko nakilala ang isang Marvin na hero ng aking buhay. Naalala ko tuloy ang isang insidente habang hinihintay ko siyang matapos sa kanyang pagmamap. Hindi siya maawa sa pagkikwento noon. Tinawanan ko at tinawag ko pang hyper sa pagkikwento at pagpapatawa. At napasok sa kwento ko ang kamatayan. Alam mo tol, kapag namatay ako, sasabihin ko kay San Pedro na nag-working student pa rin ako at sa langit ko tatapusin ang pag-aaral ko. At alam mo kung anong trabaho ang applyin ko sa pag-working? Magmamap ka sa mga ulap? Gagi, hindi kaya mapang ginagamit nila sa pagpapaputi ng mga ulap. Oy, ano? Yung mga pakpak ng mga anghel, habang lumilipad sila, natatanggal ang mga alikabok sa ulap nun. Kaya ibang trabaho nga applyan ko. Ay, ano naman? Di guardian angel mo. Sigurado ka? Baka maging devil ka ha? Siguro mas maganda nga maging devil ako. Kasi kapag may nangaapi sa'yo, lahat sila susunugin ko. Siguro, tol, ang swerte-swerte ng mga pangasawa mo. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi, ang sipag-sipag mo na, mabait ka pa. Mas maswerte ang best friend ko. Oy, bakit naman? Kasi ipinapangako ko sa sarili ko na kahit mag-asawa pa ako, mas mamahalin ko pa rin ang best friend ko. Ikaw talaga. Aber, sino ba ang best friend mo? Naiwan ko. Wait, itatanong ko rito sa puso ko ha. Ito. Yan, pakinggan ko yung tipok ng puso ko kasi yun ang sasabihin niya kung sino yung best friend ko. Ayan. Naririnig ko ang tunog ng tipok niya ay B as in B, Benedict. Benedict. Yun. Tawa naman ako ng tawa. Pero syempre sa kaloob-looban ko, mistulang kinikiliti ang puso ko. 5 araw ang lamay ng bangkay ni Marvin. At sa araw na iahatid na siya sa kanyang huling hantungan, lahat ng mga kasama niyang working students ay nandon. Mga madre na may-ari ng universidad, mga estudyanteng nakakilala sa kabaitan niya, at syempre, ang aking mga magulang na nabigyan din niya ng kanyang kabaitan. Alas 6 na yun ng gabi. Ako na lang naiwan sa mga naghatid kay Marvin. Sa kanyang puntod ay ipinangako ko na hindi ko siya makakalimutan. Naiingatan ko ang aming mga alaala at ang ibinigay niyang kwinta sa akin. Dinukot ko sa aking bulsa ang ginawang sulat para sa kanya. Binuksan ko ito at pinasa. Dear Tol, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa mga nagawa mong kabutihan sa akin.
Hindi sapat ang mga salita para matumbasan ko ang lahat ng mga ibinigay mo sa akin at sa pamilya ko. Maraming salamat sa kabaitan mo. Maraming salamat sa mga pagtulong mo sa akin. Maraming salamat sa mga magandang alaalang iniwan mo. At higit sa lahat, maraming salamat sa pagbuwis mo ng buhay para sa akin. Ikaw ang superhero ko, Tol. Ikaw ang dahilan kung bakit nandito pa ako. Nabubuhay. Kaya paahalagaan ko rin ang buhay ko, Tol. Para sa iyo. Habang nabubuhay ako, Tol, palagi kang nandito sa puso ko at ipinapangako ko rin sa iyo na palagi kong isusot ang kwintas na ibinigay mo sa akin. Tol, hindi mo man ako binigyan ng pagkakataong sabihin ito sa iyo. Mahal na mahal din kita. Kung sinabi mo lang sana kagad, hindi na sana haantong pang lahat ng ganito. Pero wala na akong magagawa. Kundi ang mangarap na sana papayagan ka ni San Pedro na maging guardian angel ako. Alam ko naman na gagawin mong lahat para sa akin. Kaya paalam, Tol. Rest in peace. Nagmamahal, Benedict. Bro, pero bago ako umalis, gusto kong awitin sa yung paborito nating kanta. Pero pasensya ka na kung sintunado ang kaibigan mo, best friend mo. Alam mo namang wala akong katalent-talent sa pakanta, pero gagawin ko to dahil mahal na mahal kita. At ito lang talaga yung linyang naalala ko sa paborito nating kanta. Sometimes we took the hard road, but we always saw it through. If I had only one friend left, I wanted to be you. If I had only one friend left, I wanted to be you. Paano na yan? Wala nang one friend na pipiliin ko sana maiwan para sa akin. Sayang. Pero huwag ka mag-alala, Tol. Lagi kitang tatalawin dito. Rest in peace ka na, Tol. Paalam. Malapit na naman magsimula ang pasukan. Dahil lumipat ako ng eskwelahan, hindi ko na naman kabisado ang pasikot-sikot sa enrollment. At kagaya ng first day ko sa eskwelahan kung saan kami nagkita ni Marvin, naligaw na naman ako. Napunta ako sa isang buildings na walang tao na akala ko ay guidance office. Bigla kong naalala si Marvin. At dahil kusang pumatak na naman ang mga luha ko sa tindi ng lungkot sa pagpasok ng alaala na iyon, naupo muna ako sa isang gilid ng hallway para doon panandaliang ilabas ang aking dinadalang sama ng loob. Nasa ganun akong sitwasyon nung biglang sumulpot ang isang janitor na tulak-tulak ang isang map. Napatingin ako sa kanya at dahil sa iya, pinigilan ko ang sarili at hindi nagpahalatang umiiyak. Pasimple ko ring pinahid ang mga luha sa aking pisngi at mga mata. Pero mas lalo kong naalala si Marvin sa janitor, sa kulay kasi ng kanyang balat, sa hugis ng kanyang matipunong katawan,
sa taglay nitong tangkad. Kahawig na kahawig niya si Marvin at nakahubad din ang pang-itaas niyang katawan habang nagmamap sa sahig na iyon. Ang kaibahan nga lamang ay imbis na ilaylay niya sa kanyang bulsa ang hinubad na t-shirt, itinakip niya ito sa kanyang muka. Proteksyon marahil sa alikabok ng paligid. Hindi ko tuloy maiwasan na hindi mag-flashback sa isip kong eksena kung saan una kami nagtagpo ni Marvin. Naligaw rin ako noon, hindi mahanap ang guidance office at napunta sa isang building na nililinis niya. At bagamat abala sa kanyang pagmamap, bumaba pa talaga siya upang ituro sa akin ang pathwalk na siya kong tatahakin patungo sa guidance office. Tila napakasariwa pa sa akin ang alaalang yon. Kaya hindi ko na naman napigilan ang kusang pagdaloy ng mga luha ko. Naisipan kong umalis na lang sa lugar para maiwaglit sa isip ang mga alaalang kusa na lang pumapasok sa isip ko. Tumayo ako, tinumbok ang hagdanan pababa ng building. Nakakailang baitang na ako sa hagdanan nung bigla namang sumigaw ang janitor ng, Boss, nalaglag ang kwintas mo. napalingon ako at tingnan ang itinuturong kwintas ng janitor. Nakalatag ito sa sahig na dinaanan ko. Pero laking pagkagulat ko nung kinapa ko sa aking leg ang aking kwintas. Nandun pa rin iyon. At upang makasiguro na iyon nga ang nasa aking leg, inilabas ko ito mula sa ilalim ng aking t-shirt. At nasa leg ko nga siya. Hindi siya nawawala. Natulala ako at hindi makapaniwalang may isang kwintas na sumulpot at kahawig na kahawig pa ito ng kwintas na suot-suot ko. Napako ako sa aking kinatatayuan. Hindi malaman kung aangkinin iyon o sasabing hindi iyon sa akin. Pero ang kinamangha ko sa lahat ay bakit parehong pareho. Nasa ganun akong kalituhan nung tinanggal ng janitor ang nakatakip na t-shirt sa kanya mukha. At lalo pa akong natulala at nanginig ang buong kalamnan nung nakita mukha niya. Marvin, ikaw ba yan? Ngumiti lamang siya sabay takbo palapit sa aking kinaroroonan at saka niyakap ako. Oo, ako to. Gusto mo magpaturo kung saan ang guidance office? Pero hindi na ako nakasagot pa. Tuluyan ko ng pinakawalan ng mga luhang aking pinipigilan. Napahagulgol ako sa sobrang kaligayahan. Naglupasay at nanginginig ang aking buong kalamnan. Nung nahimasmasan na ako, doon ko na siya inulan ng mga tanong. Paano ka nabuhay? Paano ka nakarating dito? Ano ba nangyari? Sa kwento niya ay pinatakas siya ng leader ng grupong iyon. Naawa ito sa kabaitan ni Marvin at sa isang kondisyon na huwag nang magpapakita sa mismong universidad. At dahil ihinto ko na rin ang panliligaw ko kay Emily, kung kaya lalong napadali ang pagpapakawala sa kanya ng grupo. Teka, sino pala yung inilibing namin na itinapon sa ilog? Yan ang hindi ko masasagot. Marami naman kasing itinatapo na biktima ng ganyan. Kung sa bagay, tama ka naman dyan. Parang ayaw mo yatang mabuhay pa ako ah. Well, oo. Nakakala ko pa naman magkakaroon na ako ng guardian angel. Sayang lang kayo mga luha ko. Ano? Gusto mo mag-chat tayo? Uwe, wala kayang internet cafe dito. Anong wala? May sarili na kaya akong lugar dito. Nung nakatakas na ako at binala na huwag nang bumalik sa lugar na iyon, ilapitan ko yung fashion designer na nagalok sa akin ng part-time na modeling na trabaho. Naalala mo yung napanalunan ko sa contest yun? Naawa siya sa akin kung kaya binigyan niya ako ng advance payment para pambayad sa lugar ko. At may trabaho na rin ako para sa aking mga pang-araw-araw na pangangailangan, kaya libre na tayo mag-internet sa bagong internet cafe natin. Talaga lang ha? Oy, bakit ka pa nagwo-working student? May modeling work ka na pala. Eh bakit ko iiwanan to? Kung hindi dahil dito, hindi kita makikilala. Lucky charm sa akin ang trabahong ito, tol. At isa pa, gusto kong palaging naalalang pinagmulan ko. Ayaw ko lumaki ang ulo ko. Gusto kong ipakita sa ibang mga estudyante na ang ganitong trabaho ay marangal at pwedeng may pagmalaki. Hindi na ako nakasagot pa. Sa isip ko, walang duda na siya talaga si Marvin. At ganun pa rin siya, hindi nagbabago. Nandun pa rin ang nakaka-inspire niyang paniniwala at paninindigan sa buhay. Hoy, mamaya ha. Pagkatapos mo mag-enroll, punta tayo sa internet cafe ko. Mag-chat tayo. Miss na miss ko na kaya ang chatmate ko. As in sobrang miss ko na.
Tinitigan ko siya. Tinitigan din niya ako. Nakabibighani ang kanyang mga ngiti. Dagdagan pa sa kanyang mga dimples at mapuputing mga ngipin. Binitawan ko ang isang nakalolokong ngiti. Sabay abot ko sa aking kamay. Benedict nga pala. Tinanggap naman niya ang pakikipagkamay ko at sabay sabing, Marvin, nice to meet you, Benedict. Nasa na nga pala ang daan patungong guidance office bro? Bago lang kasi ako dito eh. Eh di hanapin mo. Mahirap bang gawin yan? At saka anong paki ko sa'yo? Teka. Hindi yan ang linya mo dati ah. Hindi ba? Ano nga pala ulit yun? At sabay kami nagtawanan. Wakas,